pinagbintangang baog at pinalaya sa mansyon nang walang kahit isang singko. Habang nagkakahirap si Alina sa paghahanap ng gatas para sa anak sa gitna ng malakas na ulan, ang dating asawang si Julian ay nagdiriwang ng kasal sa bagong asawa. Pinagtatawanan ang kanyang niyurakang dangal. Ang babaeng hindi kayang magkaanak, na tulad mo, ay dumilang sa pamilya De Vega. Mayabang na itinapon ng biyanan ang papeles ng annulment sa kanyang mukha. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Natigilan si Julian nang makita ang batang kamukhang-kamukha niya na nanginginig sa likod ni Alena. Ang pekeng balita ng pagiging baog ay nabuksan na nagpabigla sa mga traidor. Tumayo si Alena, itinapon ang kahinaan at may nag-aapoy na matang nagpahayag. Ninanakaw ninyo ang kabataan ko, pero hinding-hindi ninyo mahahawakan ang buhay ng anak ko. Mananaig ba ang kapangyarihan ng salapi o ang banang ng isang ina ang magpapabagsak sa kanila sa kawalan? Ang tunog ng mga kumakalansing na plato at kubyertos ay tila isang musikang kinasanayan na ni Alena. Ang amoy ng piniritong bawang at mantika ay kumakapit na sa kanyang buhok at damit, isang pabangong hinding-hindi niya pinangarap. Pagod ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan, bawat hakbang ay may kasamang bigat, bawat pagbubuhat ng tray ay may kasamang kirot sa kanyang likuran. Ngunit sa isip niya, walang puwang ang pagsuko. Isang taon na siyang nabubuhay ng mag-isa sa ganitong paraan. Isang taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang mundong kanyang inakala ay magiging kanya magpakailanman. Alina, order sa table 3. Sigaw ni Aling Sonia, ang may-ari ng maliit na kainan kung saan siya nagtatrabaho. Opo, mabilis niyang tugon. Pilit na pinapasigla ang boses kahit ang totoo'y nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Habang naglalakad pabalik sa kusina, hindi niya maiwasang mapatingin sa luma at maliit na orasan na nakasabit sa pader. 7:00 na ng gabi. Ang puso niya ay biglang kumirot, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pag-aalala. Si Angelo, ang kanyang anghel, ang kanyang nag-iisang lakas. Iniwan niya itong may sinat kaninang umaga sa kanilang kapitbahay na si Mang Cardo. Ang sabi niya sa sarili, kaunting trabaho na lang, makakauwi na siya. Makakabili na siya ng gamot at prutas para sa kanyang anak. Ang sahod niya bilang isang tagasilbi ay sapat lamang para sa upa sa maliit na kwartong kanilang tinitirhan at sa pang-araw-araw na pagkain. Ngunit ngayong may sakit si Angelo, kailangan niyang magdoble kayod, kumuha ng extra hours, tiisin ang lahat para sa munting anghel na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Habang pinupunasan niya ang isang mesa, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang alaala ng ibang klase ng mesa. Isang mamahalin, makintab na mesa sa loob ng isang malamig na opisina ng abogado. Naalala niya ang bigat ng ballpen na iniabot sa kanya ni Julian. Ang lamig ng kamay nito na dati nagbibigay sa kanya ng init. Pirmahan mo na, Alena, sabi nito noon. Ang boses ay walang emosyon, walang bakas, ng pagmamahal na minsan nitong ipinangako. Sa tabi nito ay ang ina, si Doña Elvira de Villa, na nakatingin sa kanya na para bang isa siyang basura na kailangang itapon. This is for the best. Dagdag pa ni Doña Elvira, ang bawat salita ay tila patalim na tumataraka sa kanyang puso. Julia needs an heir. Ang pamilyang de Villa ay nangangailangan ng tagapagmana, isang bagay na hinding-hindi mo maibibigay. Baog, iyon ang salitang tumatak sa kanyang isipan, ang salitang sumira sa kanyang pagkatao. Ang kasinungalingang sinakyan nilang lahat para lang itapon siya. At si Julian, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ay naniwala. O mas masakit, nagpanggap na naniwala para lang matapos na ang lahat. Napapikit si Alena, pilit na iwinawaksi ang alaala. Tapos na yon. Iba na ang buhay niya ngayon. Mas mahirap, ngunit mas may kahulugan dahil kay Angelo.
Alena, yung bagong dating. VIP yata. Asikasuhin mo. Utos muli ni Aling Sonia. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang sarili. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti, at lumapit sa mesa kung saan may 3 lalaking naka-Amerikana ang umupo. Mukha silang mga negosyante mula sa mga nagtataasang gusali sa Makati. Naligaw yata ang mga ito sa abang kainan nila sa Quezon City. Good evening po. Ano po ang sa kanila? Tanong ni Alena. Nakayuko habang hawak ang kanyang maliit na notepad. Bigyan mo kami ng bestseller ninyo at 3 bote ng malamig na tubig. Sagot ng isang lalaki, ang boses ay pamilyar. Nang iangat ni Alena ang kanyang paningin, ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang notepad na hawak niya ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa ingay ng buong kainan. Ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking nag-utos, ay si Julian de Villa, ang kanyang dating asawa. Mas tumangkad ito sa kanyang pagkakatanda, o baka dahil sa mahal at eleganteng business suit na suot nito. Ang buhok ay maayos na nakajelman. Ang relos sa kanyang pulso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Mukha itong makapangyarihan, masaya, malayo sa mundong ginagalawan niya. Nakita ni Alena ang pagbabago sa mukha ni Julian. Ang inip sa mga mata nito ay napalitan ng gulat. Pagkabigla, hindi ito makapaniwala sa nakikita. Ang mga labi nito ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Sa isang iglap, lahat ng sakit, lahat ng puot, lahat ng pagtitimpi na inipon ni Alena sa loob ng 1 taon ay tila gustong kumawala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong, ngunit ang tanging nagawa niya ay manigas sa kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Upang basagin ang nakakabinging katahimikan, dali-dali niyang pinulot ang notepad. Sige po, sandali lang po, sabi niya sa garalgal na boses. At mabilis na tumalikod. Hindi na hinintay pa ang sagot nito. Nang makarating siya sa kusina, sumandal siya sa pader at hinabol ang kanyang hininga. Nanginginig ang buo niyang katawan. Bakit? Bakit ngayon pa? Sa lahat ng lugar. Bakit dito pa? Hoy, anong nangyari sa'yo? Namumutla ka. Puna ni Aling Sonia. Wala po. Mainit lang po siguro. Pagsisinungaling niya. Pinilit niyang kumilos. Kumuha siya ng 3 baso at 1 pitsel ng tubig. Bawat galaw niya ay mabigat. Pakiramdam niya ay nakamasid ang lahat ng tao sa kanya, lalo na ang mga mata mula sa table 3. Sa kanyang pagmamadali at panginginig, nang ilapag niya ang pitsel sa tray, bahagyang tumagilid ito. Hindi niya napansin. Habang naglalakad siya pabalik, ang tray ay nawalan ng balanse. Sa isang kisap mata, ang malamig na tubig mula sa pitsel ay tumapon, direkta sa kandungan at dibdib ni Julian. Ano ba? Malakas na sigaw ni Julian. Napatayo ito sa gulat at pagkainis. Lahat ng tao sa kainan ay napatingin sa kanila. Ang mga kasama ni Julian ay agad na tumayo para tulungan ito. Si Alena naman ay nataranta, hindi malaman ang gagawin. Sorry po. Hindi ko po sinasadya, sabi niya. Kumuha ng basahan at akmang pupunasan ang basang suit ni Julian. Huwag mo akong hawakan, mariing sabi ni Julian. Tinabig nito ang kanyang kamay. Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng gulat, ay ngayon ay nag-aapoy sa inis. Napaatras si Alena, nasaktan sa sinabi at ginawa nito. Para sa mga tao roon, isa lamang siyang tangang serbidora. Ngunit para sa kanya, ang pagtabig na yon ay mas masakit pa sa sampal. Mabilis na lumapit si Aling Sonia. Sir, pasensya na po kayo. Ako na po ang bahala. Huwag po ninyong sisisihin ang empleyado ko. Ngunit hindi nakinig si Julian. Dumukot ito sa kanyang wallet. Kumuha ng ilang pirasong 1,000 piso at inilapag ito ng padabog sa mesa. Para sa pinsala.
Aalis na kami. Hindi man lang siya nito tiningnan. Ang tingin nito ay diretso, malamig, at puno ng pagwawalang bahala. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad palabas ng kainan. Kasunod ang dalawang kasama. Naiwan si Alena na nakatayo roon, basang-basa sa kahihiyan. Ang pera sa mesa ay tila isang malaking insulto. Yun na lang ba ang halaga niya ngayon? Isang aberya na kayang bayaran ng pera? Nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa, isang pamilyar na numero. Si Mang Cardo. Agad niyang sinagot, umaasang magandang balita ang maririnig. Hello, Mang Cardo. Kamusta po si Angelo? Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng pag-aalala at takot. Alena, si Angelo. Isinugod namin sa ospital. Tumataas ang lagnat niya. Hindi namin magising kanina. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Nawala si Julian. Nawala ang kahihiyan. Ang tanging narinig ni Alena ay ang pangalan ng kanyang anak. Ang mundo niya ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon sa iisang gabi. Ang marangyang sasakyan ni Julian ay humarurot palayo sa abalang kalye kung nasaan ang kainan. Ngunit ang isipan niya ay naiwan doon. Ang manibela ay mahigpit na hawak ng kanyang mga kamay. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bakat na bakat. Inis, iyon ang unang emosyong naramdaman niya. Inis dahil sa abala. Inis dahil sa nabasang suit na nagkakahalaga ng 6 na numero. At inis dahil sa kahihiyang idinulot nito sa harap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng inis na yon, mayroong ibang damdamin na pilit niyang isinasantabi. Isang damdaming hindi niya gustong pangalanan. Alena. Ang itsura nito kanina. Ang payat niyang pangangatawan na balot sa isang kupas na uniforme. Ang buhok niyang nakatali lang ng simple, may ilang hibla na nakawala at dumadampi sa kanyang pagod na mukha. Ang mga mata niya, doon siya pinakanatigilan. Ang mga matang iyon na dati kumikinang sa tuwa at pagmamahal sa tuwing siya'y tinitingnan ay ngayoy puno ng pagod, sakit at isang bagay na hindi niya mawari. Kalungkutan ba o galit? Pilit niyang iwinaksi ang imahe. She's not my problem anymore. Bulong niya sa sarili. She chose that life. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang mga salita. Habang binabagtas niya ang daan pauwi sa Marangyang Subdivision sa Makati, napahinto siya sa isang traffic light. Sa kanyang gilid, sa may bangketa, isang batang babae ang masayang tumatakbo at yumakap sa binti ng kanyang ina. Ang ina naman, kahit halatang pagod galing sa trabaho, ay ngumiti at marahang ginulo ang buhok ng anak. Isang simpleng eksena. Isang eksenang nakikita niya araw-araw. Ngunit ngayon, tila may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Bigla niyang naalala ang paraan ng pagtitig ni Alena kanina. Isang tingin na puno ng determinasyon sa kabila ng paghihirap. Isang tingin na hindi basta-basta sumusuko. Bumukas ang dambuhalang gate ng kanilang mansyon. Ang tunog ng kanyang sasakyan ay umaling-awngaw sa tahimik na garahe. Pagpasok niya sa pinto, isang matamis na pabango ang sumalubong sa kanya. At kasunod noon, si Katrina, ang kanyang asawa, na nakabihis ng isang eleganteng silk robe, ang mukha ay perpektong naka-makeup kahit gabi na. Welcome home, mahal. Bati nito. Ang boses ay malambing. Lumapit ito para humalik sa kanyang pisngi. How was your meeting? I was worried. You're late. Umiwas si Julian. Mariin niyang inilapag ang kanyang briefcase sa sahig. Pagod ako. Maikli niyang sagot. Napansin ni Katrina ang basa at lukot na bahagi ng kanyang suit. Oh my goodness, what happened to your suit? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkagulat na para bang isang malaking trahedya ang nangyari. Wala, natapunan lang. Sagot ni Julian. Ang tono ay hindi maitago ang pagkairita. Naglakad siya papunta sa hagdanan. I'm going to take a shower. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Pakiramdam niya ay nasasakal siya.
Ang pabango ni Katrina, ang perpektong ayos nito, ang malambing ngunit kalkuladong boses, lahat ng yon ay biglang naging artipisyal sa kanyang pandinig at paningin. Malayong malayo sa itsura ni Alina kanina. Totoo. Pagod, pero totoo. Ang hapunan sa mansyon ng mga Devilla ay palaging isang formalidad. Mahaba ang mesa, kumpleto ang mga kubyertos, tahimik. Ngunit ang katahimikang yon ay palaging nababasag ng kanyang ina, si Doña Elvira. I heard your meeting went well. Simula ni Doña Elvira habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa kumpanya. It was fine, Mom, sagot ni Julian, walang ganang nakatitig sa kanyang pagkain. You should be thankful you have Katrina by your side now. Patuloy ng matanda, tiningnan si Katrina na may ngiti sa mga labi. She's a perfect wife. She knows her place, and she will soon give this family what it needs. An heir. Isang tagapagmana. Ang mga salitang iyon ay tila lason na gumapang sa pandinig ni Julian. Ito ang mga salitang ginamit nila para wasakin ang pagsasama nila ni Elena. Para sa kapakanan ng isang tagapagmana na hanggang ngayon ay hindi pa dumarating. Sana nga po, Mommy, sagot ni Katrina, nagpapahiwatig ng pagiging mahinhin. Julian and I are doing our best. Hindi na nakakain si Julian. Itinulak niya ng bahagya ang kanyang plato. Busog na ako. Aakyat na ako sa taas. Julian, hindi ka pa tapos. Saway ni Doña Elvira, ang boses ay may bahid ng awtoridad. I said I'm full. Maring sagot ni Julian at tumayo. Naglakad siya paalis, iniwan ang dalawang babae sa hapagkainan na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Si Katrina ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, ngunit si Julian ay nakatitig lamang sa kisame. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik. Pabalik sa kainan. Pabalik kay Elena. Bumangon siya ng dahan-dahan para hindi magising si Katrina. Nagtungo siya sa kanyang personal na study. Binuksan niya ang ilaw at umupo sa kanyang swivel chair na gawa sa mamahaling katad. May kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ang ilalim na drawer ng kanyang mesa, isang drawer na matagal na niyang hindi binubuksan. Sa loob nito, sa ilalim ng mga lumang dokumento, ay isang maliit na photo album. Kinuha niya ito. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Binuklat niya ang unang pahina. Isang litrato nila ni Elena. Kuha ito nung kanilang honeymoon. Magkayakap sila sa tabi ng dagat, ang paglubog ng araw ang kanilang background. Pareho silang nakangiti, mga ngiting abot hanggang tainga. Mga ngiting totoo, walang pagkukunwari. Naalala niya ang pakiramdam ng araw na yon. Pakiramdam na kaya nilang harapin ang lahat basta't magkasama. Ano ang nangyari? Paano sila humantong sa ganito? Isinara niya ang album, ngunit ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Bakit ganoon na lamang ang itsura ni Elena? Isang babaeng lumaki sa ginhawa, bakit tila pasan niya ang buong daigdig? Totoo ba ang lahat ng sinabi ng kanyang ina noon? O baka mayroong siyang hindi alam? Ang pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Isang maliit na binhi na unti-unting lumalaki. Sinisira ang pundasyon ng lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng isang taon. Ang imahe ni Elena sa kainan. Hindi iyon imahe ng isang babaeng nagpakasasa sa perang nakuha sa diborsyo. Iyon ay imahe ng isang babaeng lumalaban para mabuhay. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Hindi na siya maaaring magpatuloy sa buhay na ito, na puno ng pagkukunwari at mga tanong na walang sagot. Tumingin siya sa bintana. Ang dilim ng gabi ay unti-unti nang nagiging abo. Nagbabadya ng pagdating ng umaga. Isang bagong araw. Isang araw para hanapin ang mga sagot. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Hindi na siya nagpaalam kay Katrina. Habang nagmamaneho siya, hindi na ang opisina ang kanyang patutunguhan. Mayroon siyang ibang lugar na kailangang puntahan. Babalikan niya ang lugar na yon.
ang kainan. At kung wala si Elena doon, hahanapin niya ito kahit saan paman. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa buhay ng babaeng minsan niyang pinangakuang hindi iiwan. Ang bawat minuto sa loob ng ospital ay tila isang oras. Ang bawat oras ay tila isang buong magdamag. Walang tulog si Alina. Paano siya makakatulog kung ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay nakahiga sa isang kama ng ospital? May nakakabit na dextrose sa munting kamay. Nakatulala lamang siya sa mahimbing na pagtulog ni Angelo. Ang pamumula sa mga pisngi nito ay bahagyang nabawasan. Ang paghinga ay mas maluwag na kumpara kagabi. Dahan-dahan, marahan niyang hinaplos ang malambot na buhok ng anak, takot na baka magising ito. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, sa kabila ng lahat ng sakit, isang sulyap lamang kay Angelo ay sapat na para bigyan siya ng lakas na magpatuloy. Anak ko, anghel ko, bulong niya, ang mga luha ay muling nagbabadya sa kanyang mga mata. Magpagaling ka ha, nandito lang si Mama, hindi kita iiwan. Kumatok ng marahan ng isang nurse sa pinto bago pumasok. Nginitian siya nito. Good morning, Mrs. Reyes. Stable na po ang lagnat ni Angelo. Mukhang maganda ang naging response niya sa gamot. Isang malaking bigat ang tila nabunot sa dibdib ni Elena. Salamat po. Maraming salamat po, Lord. Halos pabulong niyang sabi. Magpahinga na rin po kayo kahit sandali. Pwede po kayong magkape muna sa labas para mahimasmasan. Suhestiyon ng nurse. Tumango si Elena. Siguro nga ay kailangan niya. Pakiramdam niya ay babagsak na ang kanyang katawan anumang oras. Hinalikan niya muna ang noo ni Angelo bago dahan-dahang lumabas ng kwarto. Ang pasilyo ng pampublikong ospital ay abala na. Mga doktor, mga nurse, mga pamilyang nag-aalala, lahat ay may sariling laban na hinaharap. Habang naglalakad siya patungo sa maliit na cafeteria, naramdaman niya ang matinding pagod, ang sakit ng kanyang likod, ang hapdi ng kanyang mga mata, ang kumakalam niyang sikmura. Nang bigla, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Isang anino na matangkad at matipuno. Isang anino na amoy mamahaling pabango. Isang amoy na hindi nababagay sa amoy ng alkohol at gamot sa ospital na yon. Itinaas ni Elena ang kanyang paningin at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Si Julian, nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang mukha ay seryoso, ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Ang suot nitong damit ay iba na sa suot kagabi, ngunit ganoon pa rin. Malinis, plansado, mamahalin. Isang buhay na patunay ng mundong matagal na niyang iniwan. Agad na umigting ang panga ni Elena. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Angelo. Hindi nito pwedeng malaman. Hindi nito pwedeng makita ang anak niya. Mabilis siyang umiwas at naglakad sa kabilang direksyon. Nagkunwaring hindi ito nakita. Ngunit mabilis din itong nakasunod at marahang hinawakan ang kanyang braso. Elena, wait. Ang boses nito, ang boses na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ay ngayon ay isang ingay na gusto niyang takasan. Hinawin niya ang kamay nito. Bitiwan mo ako. Malamig niyang sabi. Hindi ito tinitingnan. Wala tayong dapat pag-usapan. Mayroon, Elena. Kailangan nating mag-usap. Giit ni Julian, ang boses ay mas mariin na ngayon. Sinundan kita mula sa kainan. Nalaman kong hindi ka pumasok. Nagtanong-tanong ako, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo sa isang ospital? Hinarap siya ni Elena. At sa wakas, ang lahat ng galit at sakit na kanyang kinimkim ay bumalatay sa kanyang mukha. At ano namang pakialam mo? 1 taon, Julian. 1 taon kang nanahimik. 1 taon na parang bulakang naglaho sa buhay ko matapos mo akong itapon na parang basura. Tapos ngayon, bigla kang susulpot at magtatanong na parang may karapatan ka? Natahimik ang ilang taong dumaraan sa pasilyo. Ang ilan ay napahinto
at nag-usisa. Ngunit wala nang pakialam si Alena. Alena, Ed, napatigil si Julian. Tila hindi alam ang sasabihin. Nakita niya ang pangingitim sa ilalim ng mga mata ni Alena. Nakita niya ang tunay na pagod at pait. I just want to know if you're okay. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Alena. Okay, kung okay ako. Talaga, Julian? Ngayon mo pa naisipang itanong yan. Nasaan ka noong gabi-gabi akong umiiyak? Nasaan ka noong kailangan kong magbilang ng barya para may makain? Ano pa bang kailangan mo sa akin? Hindi pa ba sapat na winasak ninyo ang buhay ko? Ang bawat salita ay may kasamang diin. Ang bawat salita ay may dalang sakit ng isang taong pagtitiis. Napayuko si Julian. Tila tinamaan sa mga sinabi ni Alena. I'm sorry. Halos pabulong niyang sabi. Huwag mong sabihin, yang salitang yan. Sigaw ni Alena. Ang boses ay basag na. Wala nang halaga yan ngayon. Tumalikod siyang muli. Handa nang tumakbo palayo. Handang iwan ang lahat. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Ang boses ng nurse na lumabas mula sa kwarto ng kanyang anak. Mrs. Reyes! Gising na po si Angelo. Umiiyak po. Hinahanap kayo. Konghelado si Julian. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pagsisisi ay napalitan ng matinding pagkalito. Dahan-dahan siyang lumingon mula sa nurse, pabalik kay Alena. Ang kanyang tingin ay bumaba sa karatula ng pediatric ward. Mrs. Reyes, ulit niya sa pangalan. At pagkatapos, ang pangalawang pangalan. Angelo? Nakita ni Alena ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Julian. Nakita niya ang dahan-dahang pagkabuo ng isang tanong sa mga mata nito. Nakita niya ang takot at ang pag-asa. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Ito na, ang katotohanang matagal niyang itinago. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang gilid. Wala na siyang tatakbuhan. Sino si Angelo? Tanong ni Julian. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Alena, sino ang batang nasa loob? Tinitigan siya ni Alena nang diretso sa mata. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak. Ngunit hindi na ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang inang handang ipaglaban ang kanyang anak. Anuman ang mangyari. Ang lahat ng takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng tapang. Anak ko siya. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng sakit at pagmamalaki. Ang anak na ipinagkait ninyo sa akin. Ang bunga ng pagmamahal na tinawag ninyong kasinungalingan. Lumapit siya ng isang hakbang kay Julian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya. At binitiwan ang mga salitang babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Anak mo, Julian. Ang pagmamaneho ni Julian ay tila isang pagtakas, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang tinatakasan o kung ano ang kanyang hinahabol. Ang mga salita ni Alena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka na walang tigil sa pag-ikot. Anak mo, Julian! Ang bawat pagbigkas sa kanyang isip ay kasabay ng pagdiin niya sa silinyador. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga guhit na lamang sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa ospital na yon, sa mga matang mapanghusga, sa katotohanang sumampal sa kanya ng buong lakas. Isang anak. Mayroon siyang anak. Ang lalaking buong pusong naniwala na hinding-hindi siya magkakaroon ng anak kay Alena ay mayroon palang isang supling na ngayon ay mahigit 1 taong gulang na. Ang buong pundasyon ng kanyang desisyon na hiwalayan si Alena, ang buong gusali ng mga kasinungalingan na itinayo ng kanyang ina, lahat ay gumuho sa isang iglap. Puot, galit, pagkalito, pagsisisi,
Lahat ng emosyon ay naghahalo sa kanyang dibdib. Lumilikha ng isang bagyo na nagwawala sa kanyang kalooban. Hindi niya namalayan, ang kanyang sasakyan ay kusa nang lumiko patungo sa pamilyar na daan, pauwi sa mansyon ng mga De Villa. Isang lugar na dati simbolo ng kapangyarihan at seguridad. Ngunit ngayoy tila isang kulungan na puno ng mga lihim. Ipinasok niya ang sasakyan sa garahe ng walang pag-iingat. Ang malakas na tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi na siya dumaan sa main door. Mula sa garahe, dire-diretso siyang ang pumasok sa loob ng bahay. At ang kanyang naabutan ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Sa malawak na sala, ang kanyang ina, si Doña Elvira, ay kasalukuyang nakaupo na may ngiti sa mga labi. Kaharap ang tatlong amiga nito na pawang mga sosyalera. Mayroon silang eleganteng tea party. Ang tunog ng kanilang mahihinang halakhak at ang kalansing ng mga tasa ng tsa ay isang malaking insulto sa nag-aalab na galit sa kanyang puso. Hindi siya napansin ng mga ito sa una. Ngunit ang kanyang mabibigat na hakbang sa marmol na sahig ay pumukaw sa kanilang atensyon. "Julian, hiho!" Bati ni Doña Elvira. Ang ngiti ay hindi nawala. Ngunit ang mga mata ay bahagyang nanliit. Napapansin ang gusot sa damit at ang bagabag sa mukha ng anak. "You're home early. Halika, join us. Ipaghahanda kita ng tsa." Ngunit hindi ngumiti si Julian. Ang kanyang mga mata ay madilim at malamig. Tinitigan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay ang mga bisita nito. "Leave," mariin niyang sabi. Natigilan ang mga amiga ni Doña Elvira. Nagtinginan ng mga ito, hindi alam ang gagawin. "Excuse me, bungay?" tanong ng isa. "I said leave," mas malakas na sabi ni Julian. Ang boses ay may diin na nagpatayo sa mga bisita. "Umalis na kayong lahat. Ngayon din." "Julian, ano bang inahasal mo?" Saway ni Doña Elvira, tumatayo na rin. Ang mukha ay puno ng pagkahiya. Ngunit hindi na naghintay ang mga bisita. Mabilis nilang kinuha ang kanilang mga mamahaling bag at halos magkandara pa sa pag-alis. Nag-iiwan ng mga bulungan. Nang silang dalawa na lang ng kanyang ina ang natira sa sala, hinarap siya ni Doña Elvira. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit. "Ano ang iskandalo ito, Julian? Pinahiya mo ako sa mga kaibigan ko." "Kahihiyan?" Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Julian. "Huwag ninyo akong kausapin tungkol sa kahihiyan, ma'am, dahil wala na kayong karapatan." Naglakad siya papunta sa pribadong study ng kanilang pamilya. Sumunod si Doña Elvira. Isinara ang pinto ng malakas. "Ano ba ang problema mo? Bakit ka nagkakaganyan?" Humarap si Julian. Ang mga mata niya ay nanlilisik. "Nakita ko siya, ma'am. Nakita ko si Alena." Ang pangalan ay tila isang bomba na sumabog sa pagitan nila. Nakita ni Julian ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ng ina. Ngunit mabilis itong napalitan ng pagkaini. "At ano ngayon? Anong meron sa babaeng yon? Julian, tinapos na natin ang kabanatang yon ng buhay mo." "Hindi, ma'am. Hindi ninyo tinapos. Nagsinungaling kayo," sigaw ni Julian. "May anak kami, ma'am. May anak kami ni Alena, isang batang lalaki." Ang katahimikan na bumalot sa silid ay mas matindi pa sa sigaw ni Julian. Si Doña Elvira ay natigilan. Ang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang mukha ay namutla. Ngunit tulad ng isang bihasang aktres, mabilis niyang nabawi ang kanyang composure. "Ano ang pinagsasabi mo?" sabi nito. Ang boses ay naging kalmado, ngunit mapanganib. "Huwag kang magpadala sa drama ng babaeng yon. Malamang ay gawa-gawa niya lang yan para makakuha ng pera sa'yo." "Nakita ko ang bata, ma'am, at nakita ko ang sakit sa mga mata ni Alena. Hindi yun gawa-gawa lang." Tumawa si Doña Elvira, isang tawang malamig at walang kagalakan. Julian, napaka-inosente mo pa rin. 1 taon na ang nakalipas. Kung talagang anak mo yon, bakit ngayon lang siya lumitaw? Bakit kung kailan kasal ka na? Kay Katrina. Gumising ka, anak. Ginagamit ka lang niya.
Isa siyang desperada na walang ibang alam, kundi gumamit ng ibang tao. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang matalas na kutsilyo, humihiwa sa determinasyon ni Julian. Nag-umpisa na namang magtanim ng duda. Paano kung tama ang ina niya? Ngunit paano naman ang nakita niya? Ang sakit sa mga mata ni Alena. Hindi siya ganoong klase ng tao. Mahina niyang sabi, mas para sa sarili niya kaysa sa ina. Talaga? Ang babaeng lumaki sa yaman ay biglang naghihirap? Baka naman sinadya niya yon para kaawaan mo, para paniwalain kang biktima siya. Giit pa ni Doña Elvira, lumalapit sa anak, hinahawakan ito sa braso. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka, para protektahan ang pangalan ng pamilya natin mula sa isang babaeng hindi karapat-dapat. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Katrina, nakatayo ito roon, ang muka ay nagpapakita ng pag-aalala. Mahal? Mami? Naririnig ko kayo mula sa taas. May problema ba? Malambing niyang tanong. Wala ito, Katrina. Bumalik ka na sa taas, utos ni Doña Elvira. Ngunit naglakad si Katrina papasok. Julian, anong nangyayari? Nanginginig ka. Sabi nito, hinawakan ng kamay ng asawa. Mami, ano po ito? Tiningnan ni Doña Elvira si Katrina at isang senyales ang tila naganap sa pagitan nila. Ang dati niyang asawa, si Alena, nagpakita raw ulit at may dalang kwento tungkol sa isang bata. Agad na bumalatay ang awa sa mukha ni Katrina. Oh no! Kawawa naman si Alena. Baka naman talagang gipit na siya, kaya niya nagagawa yan. Mahal, huwag kang magpa-stress. Baka panloloko lang yan para makahingi ng sustento. Ang mga salita ni Katrina, bagamat malumanay, ay mas mabigat pa sa mga sigaw ni Doña Elvira. Ito ang huling patak ng lason na kumalat sa naguguluhang isipan ni Julian. Ang dalawang babaeng pinakamalapit sa kanya ngayon ay iisa ang sinasabi. Sino siya para kontrahin ang mga ito? Ngunit may isang bahagi sa kanyang puso na hindi naniniwala. Isang bahagi na nakakapit pa rin sa imahe ng umiiyak na si Alena sa pasilyo ng ospital. Nakita ni Doña Elvira ang pag-aalinlangan sa mukha ng anak. At doon, ibinigay niya ang kanyang huling, pinakamabigat na alas. Julian, tumingin ka sa akin, sabi nito. Ang boses ay naging seryoso at puno ng awtoridad. Kung maniniwala ka sa mga kasinungalingan ng babaeng iyon at hindi sa sarili mong ina na nagpalaki sa'yo, itatakwil kita. Natigilan si Julian. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang kidlat. Mamili ka, Julian. Pagpapatuloy ni Doña Elvira, ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Ang pamilyang ito o ang babaeng matagal ka nang niloloko? Pagka-uwi mula sa ospital, ang maliit na kwartong inuupahan ni Alena ay naging kanlungan at kulungan. Dito, ligtas si Angelo. Mahimbing na natutulog sa kanilang lumang banig. Ang lagnat ay tuluyan ng nawala. Ngunit para kay Alena, ang apat na sulok ng silid ay tila unti-unting kumikipot. Sinasakal siya ng mga agam-agam ang pagtatagpo nila ni Julian sa ospital. Ang pagsabog ng katotohanang matagal niyang itinago. Lahat ay sariwa pa sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Darating ba si Julian para panagutan ng anak? O darating ito para kunin ang anak sa kanya? Humugot siya ng isang malalim na hininga at sinubukang alisin ang mga negatibong isipin. Ang mahalaga ay magkasama sila ni Angelo. Ang mahalaga ay malusog na ito. Iyon lang muna ang kanyang iisipin. Binuksan niya ang kanyang pitaka at inilabas ang kaunting pera na natitira. Halos maubos ang kanyang ipon sa pagpapagamot kay Angelo. Kailangan niyang makabalik agad sa trabaho. Kailangan niyang bumawi. Kinabukasan, habang natutulog pa si Angelo sa ilalim ng pagbabantay ni Mang Cardo, naghanda si Alena para pumasok. Ngunit bago pa man siya makaalis, isang malakas na katok sa pinto
ang pumukaw sa kanyang atensyon. Si Aling Letty, ang may-ari ng paupahan. Isang babaeng dati palangiti, ngunit ngayoy nakasimangot na humarap sa kanya. Alena, mabutit nandyan ka. Bungad nito, hindi man lang ngumiti. May kailangan tayong pag-usapan. Magandang umaga po, Aling Letty. Tungkol po saan? Kinakabahang tanong ni Alena. Kailangan nyo nang umalis dito sa katapusan ng linggo. Diretsong sabi ng matanda. Natigilan si Alena. Po? Bakit po? Bayad naman po ako sa upa. May mga nagrereklamo na ang mga kapitbahay. Maingay daw ang anak mo. At saka, kailangan na ng pamangkin ko ang kwartong ito. Pasensya ka na. Pero desisyon na yan. Sabi ni Aling Letty. Ngunit ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretso kay Alena. Halatang may itinatago. Pero Aling Letty, saan naman po kami pupunta? Kagagaling lang po sa sakit ng anak ko. Pakiusap po. Bigyan niyo pa po kami ng kahit 1 buwan. Tawan. Pagmamakaawa ni Alena. Pasensya na talaga. Iyon lang ang sinabi ng matanda bago tumalikod at iwan si Alena na tulala at nanginginig. Naramdaman ni Alena ang panlalamig. Hindi ito ordinaryo. Hindi ito nagkataon lang. Sa kabila ng masamang balita, pinilit pa rin niyang pumasok sa trabaho. Ngunit pagdating niya sa kainan, isang mas masamang balita ang sumalubong sa kanya. Si Aling Sonia, ang kanyang amo, ay nag-aabang sa kanya sa labas. Ang mukha nito ay hindi rin maipinta. Alena, bungad nito, iniabot sa kanya ang isang maliit na sobre. Pasensya ka na. Ano po ito, Aling Sonia? Sahod mo at pasensya ka na talaga. Pero hindi ka na pwedeng pumasok simula ngayon. Sabi nito, umiiwas din ng tingin. Po? Bakit po? Dahil po ba sa nangyari nung isang gabi? Hindi na po mauulit. Pakiusap po. Kailangan ko po ng trabaho. Di umiling si Aling Sonia. Wala tayong magagawa. Kailangan kong magbawas ng tao. Humina ang benta. Pasensya na. Ngunit alam ni Alena na hindi totoo iyon. Kagabi lang ay puno ang kainan. Ngayon, biglang mahina ang benta. Alam na niya. Ang mga divya, ang mga anino nila ay nagsisimula nang gumapang at sirain ang bawat pundasyon ng munti niyang mundo, ang kanyang tirahan, ang kanyang trabaho. Umuwi si Alena na pasan ng daigdig. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang sobre ng kanyang huling sahod at ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Paano na sila ni Angelo? Ilang oras siyang nakatulala roon hanggang sa isang sasakyan, isang itim, makintab, at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Isang bagay na hindi nababagay sa lugar na yon. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Hindi ito si Julian. Mukha itong abogado. Lumapit ito sa kanya. May dalang isang itim na briefcase. Miss Alena Reyes? Magalang na tanong nito. Tumangulang si Alena. Ang puso ay nagsimula na namang kumabog ng mabilis. May nag-aalala sa inyong kalagayan, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado, ngunit walang emosyon. Naiintindihan namin na mahirap ang inyong sitwasyon, kaya narito kami para mag-alok ng solusyon. Binuksan nito ang briefcase at inilabas ang isang manager's check. Inilatag nito iyon sa maliit na mesa sa harap ni Alena. Napatitig si Alena sa mga numero na nakasulat sa tseke. 5 milyon. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho pa siya sa buong buhay niya. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Isang regalo, sagot ng abogado. Para makapagsimula kayo ng bagong buhay, sa probinsya o kahit sa ibang bansa. Malayo rito, isang buhay na tahimik at komportable para sa inyo at sa inyong anak. Doon naunawaan ni Alena ang lahat. Ito ang presyo. Ang presyo para sa kanyang pananahimik. Ang presyo para itago si Angelo
magpakailanman. Dahan-dahan, itinulak ni Elena ang tseke pabalik sa abogado. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang matibay na determinasyon. Sabihin ninyo sa kung sino man ang nagpadala sa inyo. Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit matatag, na hindi mabibili ng pera ang kapayapaan ko, at lalong hindi mabibili ang karapatan ng anak ko. Natigilan ng abogado, tila hindi inaasahan ang kanyang pagtanggi. Miss Reyes, I suggest you reconsider. Umalis na po kayo, putol ni Elena. Tumayo siya, isang hudyat na tapos na ang usapan. Walang nagawa ang abogado, kundi kunin ang tseke at umalis. Sinundan siya ng tingin ni Elena hanggang sa mawala ang itim na sasakyan sa dulo ng eskinita. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Angelo sa kanyang mga bisig, hindi mapakali si Elena. Naramdaman niya na hindi pa tapos ang lahat. Kung hindi sila nagtagumpay sa panunuhol, ano ang susunod nilang gagawin? Bigla, isang malakas na tunog ng nababasag na salamin ang yumanig sa buong kwarto. Napatalon si Elena sa gulat, niyakap ng mahigpit si Angelo na nagising at nagsimulang umiyak. Sa sahig, malapit sa bintana, ay isang malaking bato. Ang salamin ng bintana ay basag na basag. Nanginginig na tumayo si Elena. Nakita niya na may nakapulupot na papel sa bato. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Nakasulat dito sa malalaking letra, gamit ang pulang tinta, "Umalis ka na habang may oras pa." Ang mga salita ay tila isang hatol, isang banta. Ang halimaw ay hindi na nagtatago sa anino. Ipinakita na nito ang kanyang mga pangil. Ang mga salita ni Doña Elvira ay tila isang pader na humarang sa isipan ni Julian. Itatakwil kita. Isang banta na sapat na para takutin ang sinumang anak. Sa loob ng ilang araw, sinubukan ni Julian na bumalik sa dati. Sinubukan niyang maniwala sa sinabi ng kanyang ina. Sinubukan niyang isipin na si Elena ay isa na lamang masamang panaginip. Nagpanggap siyang normal sa harap ni Katrina. Ngumingiti siya sa mga business meeting. Umuuwi siya sa mansyon bago maghapunan. Ngunit sa bawat pagngiti, sa bawat pakikipag-usap, mayroong isang anino ng duda na nananatili sa kanyang puso. Ang imahe ni Elena, ang pagod, ang galit, ang luha, ay hindi maalis sa kanyang isipan. At si Katrina, ang asawa niya, napansin niya ang mga maliliit na bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang sobrang pagiging matanong nito tungkol sa kanyang araw. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang ina, tila naghahanap ng apruba. Ang mga bulungan nila ni Doña Elvira kapag akala nila ay hindi siya nakikinig. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang pagpupulong, isang tawag ang pumasok sa kanyang pribadong linya. Isang numerong hindi rehistrado. Hindi niya sana sasagutin, ngunit may kung anong nagudyok sa kanya. "Hello?" sagot niya. "Si Julian de Villa po ba ito?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses ng matandang lalaki. "Yes, who is this?" "Hindi mo na ako kilala, iho, pero kilala kita. At kilala ko si Elena. Ako si Mang Cardo, ang kapitbahay niya." Biglang naging alerto si Julian. "Anong kailangan ninyo?" "Gusto ko lang malaman mo, iho, na wala na sila rito. Pinaalis na sila sa inuupahan. Tinanggal din sa trabaho. At kagabi, binato ang bintana ng kwarto nila." Dire-diretsyong sabi ng matanda. "Alam kong mayaman kayo, makapangyarihan. Pero sana naman, huwag ninyong idamay ang bata. Walang kasalanan ang apo ko sa tuhod." Bago pa man makasagot si Julian, ibinaba na ng matanda ang telepono. Naiwan si Julian na tulala, hawak ang telepono. Ang mga salita ni Mang Cardo ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa pagkakatulog. Pagpapaalis, pagtatanggal sa trabaho,
Isang batong ibinato sa bintana. Hindi ito gawain ng isang babaeng naghahabol lang ng pera. Ito ay gawain ng isang taong pinipilit patahimikin. Doon nabuo ang kanyang desisyon. Hindi na siya maaring maging isang duwag na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit ano pa ang kahinatnan nito. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam at umalis sa pagpupulong. Ngunit sa halip na umuwi, nagtungo siya sa isang maliit na opisina sa isang gusali sa Maynila. Isang opisina ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na may utang na loob sa kanyang ama. "Kailangan ko ng tulong mo, Mang Tonyo," sabi ni Julian pagkaupo niya. "At kailangan kong malaman ang lahat sa lalong madaling panahon." Ibinigay niya ang lahat ng detalye na alam niya. Ang pangalan ni Elena, ang petsa ng kanilang diborsyo, at ang pinakamahalagang impormasyon, ang pangalan ng doktor at ng ospital kung saan sinabing baog si Elena. "Bigyan mo ako ng 2 araw," sabi ni Mang Tonyo. Ang 2 araw na yon ay ang pinakamahabang 2 araw sa buhay ni Julian. Nagkunwari siyang abala sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Sa bawat pagring ng telepono, umaasa siyang si Mang Tonyo na iyon. At sa wakas, dumating ang tawag. "Julian, nakuha ko na. Magkita tayo sa dati nating tagpuan." Sa loob ng isang tahimik na coffee shop, inilatag ni Mang Tonyo ang isang brown envelope sa mesa. "Hindi naging madali," sabi ng investigador. "Malinis ang mga papeles, ngunit may mga bagay na hindi maitatago ng pera. Ang doktor na yon, si Dr. Ramirez, may record pala siya ng medical malpractice pero laging naaayos. May mga ari-arian din siyang biglang nagsulputan 1 taon na ang nakalipas, halos kasabay ng petsa ng divorce ninyo." Kinuha ni Julian ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga kopya ng bank statement, mga titulo ng lupa, at isang partikular na dokumento na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang family tree. Ang family tree ni Dr. Ramirez. Sinundan ng kanyang mga mata ang mga pangalan, ang mga linya na nagkokonekta sa bawat isa. At doon, sa ilalim ng pangalan ng ina ni Dr. Ramirez, ay isang pangalan na nakasulat bilang pamangkin. Isang pangalan na halos bumaon sa kanyang puso na parang isang punyal. Katrina Sandoval, ang kanyang asawa. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng sinasabi ng lahat na perpekto para sa kanya. Ay pinsan ng doktor na sumira sa buhay ni Elena. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Julian. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Isang alaala ang biglang bumalik. Isang pag-uusap nila ng kanyang ina. 1 taon na ang nakalipas. "Saan niyo po nakilala ang doktor na yan, Ma'am?" tanong niya noon. Inirekomenda siya ng isang kaibigan, isang napakabait na dalaga. Si Katrina, remember her? Ang anak ni Don Ricardo Sandoval. Sagot ng kanyang ina. Noon, isa lamang itong simpleng impormasyon. Ngayon, ito na ang katibayan ng isang malaking sabwatan. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang masalimuot at masamang plano na idinisenyo para paikutin siya, para sirain si Elena, at para iluklok si Katrina sa posisyon nito. Napatayo si Julian. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Galit sa kanyang ina, galit kay Katrina, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili, sa kanyang katangahan, sa kanyang kaduwagan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang ina. Hindi pa. Mayroon siyang ibang kailangang kausapin muna. Idinial niya ang numero ni Katrina. Nang sumagot ito sa pangalawang ring, ang boses niya ay malambing gaya ng dati. "Hello, mahal? Pauwi ka na ba?" Ngunit ang boses na sumagot ay isang boses na hindi pa naririnig ni Katrina mula sa kanya. Isang boses na malamig na parang yelo, matalas na parang bubog. "Katrina, nasaan ka?" "Nasa bahay lang, mahal. Hinihintay ka." "Hintay? Bakit?"
Huwag kang aalis dyan, sabi ni Julian. Kailangan nating mag-usap ngayon din. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Katrina. Ang demonyo ay hindi na pala kailangang hanapin sa labas. Matagal na pala itong nakatira sa loob mismo ng kanyang pamamahay. At ngayong gabi, haharapin niya ito. Ang mansyon ng mga De Villa ay tila isang malaking entablado na inihanda para sa isang trahedya. Pagpasok ni Julian, ang lahat ng ilaw ay nakabukas. Ngunit ang liwanag ay hindi sapat para pawin ang dilim na namumuo sa kanyang puso. Naabutan niya si Katrina sa gitna ng malawak na sala. Nakaupo ito sa isang eleganteng sofa, nakasuot ng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang maamong itsura. Nang makita siya nito, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Mahal, you're here. Pinag-alala mo ako. Ang sabi mo sa telepono." Hindi na nito natapos ang sasabihin. Inihagis ni Julian ang brown envelope sa mamahaling coffee table na gawa sa salamin. Ang tunog ng pagtama nito ay malakas at matigas, isang tunog na bumasag sa pekeng kapayapaan ng silid. "Ano yan?" Naguguluhang tanong ni Katrina. Ang nangiti ay unti-unting nawala. "Buksan mo!" Malamig na utos ni Julian. Nanginginig na kinuha ni Katrina ang envelope. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga papel sa loob. Nakita niya ang mga bank statement, ang mga titulo, at ang huli, ang family tree. Nakita ni Julian ang sandaling iyon. Ang sandali kung kailan nagbago ang lahat sa mukha ni Katrina. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng hindi maipintang gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, naghahanap ng mga salitang hindi lumalabas. Namutla siya. Ang kulay ng kanyang mukha ay halos kapantay na ng puting bestida niya. "Julian, ano to? Hindi ko maintindihan," sabi niya. Ang boses ay nagsimulang manginig. Sinubukan niyang ibalik ang mga papel sa envelope na para bang sa pagtatago nito ay maitatago rin niya ang katotohanan. "Huwag ka nang magpanggap, Katrina," sabi ni Julian. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Bawat salita ay mabigat. Alam ko na ang lahat." Biglang tumayo si Katrina. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Alam? Anong alam mo? Julian, sinisiraan lang ako sa'yo. Pakana lang niya ni Alena para paghiwalayin tayo." Nagsimula siyang umiyak. Isang eksenang sanay na si Julian. Ang mga luhang ginagamit nito para makuha ang kanyang simpatsya. Ngunit ngayon, ang mga luhang iyon ay tila langis na lalong nagpaalab sa apoy ng kanyang galit. "Si Alena na naman?" tanong ni Julian. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Huwag mong isubo ang pangalan niya sa marumi mong bibig, ni wala siyang kaalam-alam dito. Ako mismo ang nag-imbestiga." Lumapit siya ng isang hakbang. "Pinsan mo si Dr. Ramirez at ikaw ang nagrekomenda sa kanya kay Mommy. Tama ba ako?" Doon na tuluyang bumagsak ang depensa ni Katrina. Ang pag-iyak ay napalitan ng paghikbi. Hindi ako. Si Mommy Elvira. Siya ang may gusto ng lahat. Sinunod ko lang siya, Julian. Mahal kita, kaya sinunod ko siya. Para sa'yo. Para sa pamilya natin." Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Julian, ngunit mabilis itong umiwas na, para bang siya ay isang nakasusunok na bagay. "Para sa akin?" Halos pabulong na, sabi ni Julian, puno ng pandidiri. "Sinira ninyo ang buhay ng isang inosenteng tao para sa akin? Inagaw ninyo sa akin ang pagkakataong makasama ang sarili kong anak. Para sa akin? Hindi ko alam na may bata. Maniwala ka, Julian. Wala akong alam na buntis siya." Sigaw ni Katrina. Ang desperation ay malinaw na sa kanyang boses. "Talaga?" tanong ni Julian, habang dumudukot sa kanyang bulsa at inilalabas ang isa pang piraso ng papel, ang kanyang phone records. "Kung wala kang alam,
Bakit meron kang 32 tawag kay Dr. Ramirez sa loob ng 1 linggo bago kami mag-divorce ni Elena? Ano ang pinag-usapan ninyo, Katrina? Ang panahon o ang presyo ng kasinungalingan ninyo? Sa puntong yon, alam ni Katrina na wala na siyang lusot. Tapos na ang laro. Bigla, ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang kanyang mukha, na kanina'y basang-basa sa luha, ay dahan-dahang tumigas. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. At nang muli siyang tumingin kay Julian, ibang tao na ang kanyang nakita. Ang maamong tupa ay naging isang ahas, isang nakakakilabot na tawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pait at kabaliwan. Oo, sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng galit. Ako nga ang may plano ng lahat. Ako ang naghahanap kay Dr. Ramirez. Ako ang kumumbinsi kay Mami Elvira na si Elena ay isang pagkakamali. Dahil sa simula pa lang, ako dapat ang nasa posisyon niya. Ako, Julian, hindi ang babaeng yon. Napaatras si Julian, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Ito ang tunay na Katrina. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Bakit? Ulit ni Katrina, lumalapit sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Dahil pagod na akong maging pangalawa. Pagod na akong maging anino lang. Karapat-dapat ako sa yaman na to. Sa pangalang De Villa. At gagawin ko ang lahat para makuha yon. At nakuha ko na sana kung hindi ka lang naging tanga at nagpadala ulit sa babaeng yon. Dinuro niya si Julian sa dibdib. At anong gagawin mo ngayon, ha? Isusumbong mo ako kay Mami? Masyado kang duwag para kalabanin ang mami mo at ang buong pamilya ninyo. Sa huli, ako pa rin ang paniniwalaan niya dahil ako ang perpektong manugang na pinangarap niya, hindi ang hampas lupang Elena mo. Ang bawat salita ay isang lason. Ang bawat salita ay isang katotohanan na sumasampal kay Julian. Masyado kang duwag. Ang mga salitang yon ang pinakamasakit. Dahil totoo, naging duwag siya. Ngunit hindi na ngayon. Tinitigan ni Julian ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng natulog sa tabi niya. Ngayoy isa na lamang siyang estranghero. Isang halimaw. Dahan-dahan, inalis niya ang daliri ni Katrina na nakaturo sa kanyang dibdib. Ang kanyang galaw ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tama ka, mahina niyang sabi. Ang boses ay halos isang bulong. Naging duwag ako. Naging tanga. Hinayaan kong manipulahin ninyo ako. Hinayaan kong sirain ninyo ang buhay ko at ang buhay ng pamilya ko. Itinaas niya ang kanyang paningin at ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para patigilin ang pagtawa ni Katrina. Pero tapos na yon. Lumayo siya ng isang hakbang, lumilikha ng distansya sa pagitan nila. Isang distansyang hindi na kailanman mapupunuan. Tapos na tayo, Katrina. Ang mga salitang yon ay simple, ngunit may bigat na parang isang hatol. Ano? Natigilang tanong ni Katrina, tila hindi makapaniwala sa narinig. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kasal tayo. Ako ang Mrs. De Villa. Hindi na magtatagal, sabi ni Julian. Ang boses ay matigas na parang bato. Kakausapin ko ang mga abogado ko bukas na bukas din. Tumalikod siya, handa nang umalis, handa nang iwan ang kasinungalingang yon. Julian, huwag! Sigaw ni Katrina. Ang kabaliwan ay napalitan ng purong takot. Hinabol niya ito at niyakap mula sa likod. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Gagawin ko ang lahat. Mahal kita, Julian. Mahal na mahal. Ngunit ang yakap niya ay malamig. Ang mga salita niya ay walang laman. Marahas na inalis ni Julian ang mga braso nito na nakapulupot sa kanya. Humarap siyang muli at sa huling pagkakataon,
Tinitigan niya ang babaeng sumira sa lahat. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo kay Alena at sa anak ko. Tumalikod si Julian at naglakad palayo nang hindi na muling lumingon. Bawat hakbang palayo kay Katrina ay isang hakbang papalapit sa katotohanan, sa pagsisisi at sa isang laban na ngayon pa lang nagsisimula. Naiwan si Katrina sa gitna ng malawak na sala, napaluhod sa sahig, ang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga iyak ay napalitan ng isang malakas at nakakakilabot na sigaw. Isang sigaw ng pagkatalo, ng galit, at ng isang halimaw na nasugatan, ngunit wala nang nakikinig. Pagkatapos ng gabing binato ang kanilang bintana, alam ni Alena na hindi na sila ligtas. Ang bawat anino sa labas, ang bawat tunog ng sasakyang dumaraan, ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang mensahe ay malinaw, kailangan nilang umalis. Sa tulong ni Mang Cardo, nakahanap siya ng isang maliit na kwarto sa kabilang bayan, isang lugar na walang nakakakilala sa kanya, isang lugar kung saan umaasa siyang makakapagsimula silang muli ni Angelo. Habang nag-iimpake siya ng kanilang iilang gamit, ang kanyang puso ay puno ng bigat. Napatingin siya kay Angelo na mahimbing na natutulog, napaka-inosente, napakawalang malay sa kasamaang bumabalot sa kanila. Para sa kanya, gagawin ni Alena ang lahat. Titiisin niya ang lahat. Konting tiis na lang, anak, bulong niya. Hahanap si mama ng paraan. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang umaga, habang naghahanda siya ng kanilang almusal, isang malakas na katok sa pinto ang halos ikawasak ng kanilang payapang umaga. Hindi ito ang karaniwang katok ni Mang Cardo. Ito ay malakas, may awtoridad at mapilit. Kinakabahang binuksan ni Alena ang pinto. Sa kanyang harapan ay 2 pulis at isang babaeng nakasuot ng formal na damit. May dalang isang folder. "Miss Alena Reyes?" tanong ng babae. Ang boses ay malamig at profesional. Ako nga po." "Bakit po?" Hindi sumagot ang babae. Sa halip iniabot nito sa kanya ang isang makapal na dokumento. Pinadadala po ito mula sa family court. Isang summons. Nanginginig ang mga kamay ni Alena habang tinatanggap ang papel. Binasa niya ang mga unang salita na nakasulat sa itaas. Petition for custody. Ang mundo niya ay tila gumuho. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang petitioner, Doña Elvira de Villa, ang hinihiling. Ang nag-iisang kustodya ng batang si Angelo Reyes na di umano'y si Angelo de Villa. Ang mga sumunod na pahina ay puno ng mga akusasyon, mga salitang tumusok sa kanyang pagkatao na parang mga karayom. Ang ina, si Alena Reyes, ay walang permanenteng tirahan. Walang sapat na pinagkakakitaan upang suportahan ang mga pangangailangan ng bata. Isang unfit mother na inilalagay sa panganib ang kapakanan ng isang batang nagtataglay ng dugong de Villa. Bawat salita ay isang sampal. Ginamit nila ang kanyang kahirapan laban sa kanya. Ginamit nila ang kanyang pagsisikap na mabuhay bilang isang sandata para durugin siya. Ang kanyang pagiging ina, ang nag-iisang bagay na ipinagmamalaki niya, ay ngayon ay kinukwestiyon sa isang opisyal na papel. Hindi ito totoo. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi nila pwedeng gawin to. Kailangan niyo pong humarap sa korte sa petsang nakasaad dyan, Miss Reyes, sabi ng babae. Kung hindi, mapipilitan ng korte na magdesisyon nang wala kayo. Umalis ang mga pulis at ang babae. Iniwan si Alena na nakatayo sa may pintuan. Yakap-yakap ang mga papel na tila isang hatol ng kamatayan. Nang araw na yon, hindi kumain si Alena. Naupo lang siya sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang halimaw ay hindi na lang nagbabanta.
Kumikilos na ito, at ang sandata nito ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang batas, na kayang-kaya nitong bilhin at baluktutin. Paano siya lalaban? Isa lang siyang ordinaryong babae kung wala siyang pera, wala siyang impluwensya. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa mga dibilya? Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Ang balita ay mabilis kumalat. Nakakahiya naman, inaagaw ang anak. Baka naman totoo, hindi niya kayang alagaan. Kawawa naman yung bata, mapupunta sa mayaman. Ang bawat bulong ay karagdagang saksak sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Tinalikuran ng lahat, hinuhusgahan. Gabi na. Yakap-yakap niya si Angelo. Humihikbi siya ng walang tunog. Ayaw niyang magising ang anak. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang sandali kung kailan kukunin sa kanya ang nag-iisang ilaw ng kanyang buhay? Ang sakit ay hindi na niya kaya. Ang bigat ay halos dumurog sa kanya. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Lahat ay nawala. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa na namang tsismosa. Ngunit ang pagkatok ay nagpatuloy. Mahinahon, ngunit mapilit. Dala ng inis, tumayo siya. Bubuksan niya ang pinto at isisigaw na iwan na siya sa kanyang pagdurusa. Padabog niyang binuksan ang pinto, handa nang magsalita. Ngunit natigilan siya. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ay nakatayo ang isang lalaki. Ang huling taong inaasahan niyang makita, ang taong naging sanhi ng lahat ng ito, si Julian. Ang itsura nito ay malayong-malayo sa Julian na nakita niya sa kainan o sa ospital. Ang buhok ay magulo. Ang damit ay lukot. Ang mga mata ay namumugto at puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita rito dati. Isang malalim, nakapanlulumong pagsisisi. Tinitigan siya nito, ang mga labi ay nanginginig na, para bang may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Si Alena, sa kabila ng galit at sakit ay wala ng lakas na sumigaw. Wala ng lakas na itaboy ito. Pagod na siya. At sa wakas, nagsalita si Julian. Ang boses nito ay abasag at garalgal. Puno ng sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Alena, sabi nito, nandito ako. Tumingin ito sa mga mata ni Alena at sa unang pagkakataon, nakita niya ang katapatan doon. Hindi kita iiwan sa laban na to. Isang patak ng luha ang gumulong sa pisngi ni Julian. Lalaban tayo. Nang magkasama. Ang silid ng hukuman ay malamig at tahimik. Ngunit para kay Julian, ang hangin ay mabigat at halos hindi niya malanghap. Nakaupo siya sa isang hanay ng mga upuan sa likuran ni Alena at ng kanilang abogado, isang batang abogadong idealistiko na kinuha niya, isang taong naniniwala sa hustisya higit sa pera. Sa kabilang panig ng silid, sa seksyon ng petitioner, ay naroon ang kanyang ina, si Doña Elvira. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na terno. Ang mukha ay kalmado at puno ng kumpiyansa na para bang isa lamang itong business meeting na siguradong ipapanalo niya. Sa tabi nito ay si Katrina. Ang mukha ay nakatakip sa isang manipis na belo. Nagpapanggap na isang kawawang biktima at asawang nasasaktan. Kasama nila ang isang batikang abogado. Isang taong kilala sa paglalaro ng batas. Nang tumingin si Julian sa kanyang ina, nagtama ang kanilang mga mata. Walang init, walang pagmamahal. Ang tanging nakita niya sa mga mata ni Doña Elvira ay pagkadismaya at isang malamig na babala. Ngunit hindi nagpatinag si Julian. Tinitigan niya ito pabalik, isang tahimik na pahayag na tapos na ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Ang unang bahagi ng paglilitis ay isang purong pagpapahirap para kay Julian. Pinakinggan niya ang abogado ng kanyang ina na magsalita nang may husay ipinipinta si Alena bilang isang pabayang ina. Isa-isa nitong inilatag ang mga ebidensya,
Mga litrato ng maliit at masikip na inuupahan ni Elena. Mga testimonya mula sa mga pekeng saksi na nagsasabing palaging umiiyak si Angelo. At ang pinakamasakit sa lahat, ang financial records na nagpapakita kung gaano kalaki ang kayamanan ng mga De Villa kumpara sa kakarampot na kinikita ni Elena. Your Honor, sabi ng abogado ni Doña Elvira sa malakas na boses, ang aming kliyente ay walang ibang hangad kundi ang kapakanan ng kanyang apo. Isang batang nagtataglay ng pangalang De Villa. Nararapat lamang na lumaki siya sa isang tahanang may sapat na kakayahang ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Isang bagay na, sa kasamaang palad, ay hindi maibibigay ng ina. Bawat salita ay isang dagok. Nakita ni Julian kung paano yumuko si Elena, kung paano nito pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Gusto niya itong lapitan, hawakan ng kamay, at sabihing huwag makinig. Ngunit alam niyang kailangan nilang sundin ang proseso. Nang sa wakas, ay pagkakataon na ng kanilang panig. Tumayo ang kanilang abogado. Your Honor, aanhin ng isang bata ang isang palasyo kung walang pagmamahal ng isang ina. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa karapatan ng isang inang walang sawang nag-aruga sa kanyang anak sa kabila ng lahat ng pagsubok. At pagkatapos, dumating ang sandaling kinatatakutan at hinihintay ni Julian. We would like to call our first witness, Your Honor, sabi ng kanilang abogado. We call on Mr. Julian De Villa. Isang mahinang bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng mga mata ay napunta kay Julian. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Katrina at ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Doña Elvira. Huminga siya ng malalim at tumayo. Habang naglalakad siya patungo sa witness stand, pakiramdam niya ay libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang likod. Bawat hakbang ay isang pagtalikod sa pamilyang nagpalaki sa kanya at isang pagharap sa katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Biblia at nanumpa. Pag-upo niya, ang tanging tiningnan niya ay si Elena. Nakita niya ang gulat at pag-aalala sa mga mata nito. Nginitian niya ito ng bahagya, isang pahiwatig na kaya niya itong gawin para sa kanila. Mr. De Villa, simula ng kanilang abogado, maari mo bang isalaysay sa hukumang ito ang iyong naging kaugnayan kay Miss Elena Reyes? At doon, nagsimulang magsalita si Julian. Isinalaysay niya ang lahat. Ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang kasal, at ang pinakamabigat sa lahat, ang kasinungalingan na sumira sa kanila. Naniwala po ako, Your Honor, sabi ni Julian. Ang boses ay basag sa emosyon. Naniwala ako sa isang kasinungalingan, isang medical record na nagsasabing hindi kami maaaring magkaanak, isang kasinungalingan na itinanim sa isip ko ng sarili kong ina. Isang malakas na objection, Your Honor, hearsay, ang isinigaw ng abogado ni Doña Elvira. Sustained, sabi ng hukom. Mr. De Villa, stick to the facts that you personally know. Tumango si Julian. Ang katotohanan po, Your Honor, ay nagkamali ako. Nagpadala ako sa pressure. Naging duwag ako. Itinaboy ko ang asawa ko dahil sa isang kasinungalingan. At sa loob ng isang taon, hindi ko man lang alam na mayroon pala akong anak. Isang anak na mag-isang itinaguyod ni Elena nang walang anumang tulong mula sa akin. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Kung mayroon mang isang taong unfit o hindi karapat-dapat dito, Your Honor, hindi po si Elena yon. Ako po. Ako ang naging isang unfit na asawa at ama. At nandito po ako ngayon para itama ang lahat ng pagkakamali ko. Buong puso ko pong sinusuportahan ang pananatili ng aking anak sa kanyang ina, ang nag-iisa niyang tunay na pamilya. Ang kanyang testimonya ay nag-iwan ng katahimikan sa buong silid.
Maging ang abogado ni Doña Elvira ay natigilan. Mayroon ka bang ebidensya sa mga paratang mong ito, Mr. De Villa? Tanong ng hukom. Mayroon po, sagot ni Julian. Inilabas niya ang mga dokumentong nakalap niya. Ebidensya po na ang doktor na nag-diagnose kay Elena ay konektado sa aking kasalukuyang asawa, si Katrina Sandoval. Muling umalingaw-ngaw ang bulungan. Tumingin ang lahat kay Katrina na ngayon ay halatang-halata na ang pagkakaba. Sinubukan ng abogado ni Doña Elvira na sirain ang kredibilidad ni Julian. Hindi ba't isa lamang itong paraan para makaganti sa iyong ina? Isang emosyonal na reaksyon mula sa isang anak na nagre-rebelde? Ang paghahanap po ba ng katotohanan ay isang pagre-rebelde? Kalmadong sagot ni Julian. Kung ganoon, oo, nagre-rebelde po ako. Nang matapos ang kanyang testimonya, bumalik si Julian sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng 10 libra, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Your Honor, ang mga testimonya ni Mr. De Villa ay pawang mga akusasyon lamang na dala ng kanyang emosyon, muling sabi ng abogado ng kabilang panig. Wala itong matibay na pruweba. Ngumiti ang abogado ni Elena. Tumayo ito. Sa katunayan po, Your Honor, sabi nito sa malinaw na boses. Mayroon po kaming testigong magpapatunay sa lahat ng sinabi ni Mr. De Villa. Tumingin ito sa direksyon ng pinto ng courtroom. We call on our next witness, Dr. Carlos Ramirez. Sa hudyat na yon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid hukuman. Nang bumukas ang pinto ng courtroom at pumasok si Dr. Ramirez, pakiramdam ni Elena ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Iyon ang mukha. Ang mukha ng lalaking naghatol sa kanya. Ang mukhang nagdala ng balita na sumira sa kanyang buhay. Ngayon, ang lalaking iyon ay narito, naglalakad ng mabagal, ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 libra. Nakikita ni Elena ang purong takot sa mukha ng doktor. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Ang balat ay namumutla. Halatang hindi nito gustong mapunta roon. Sa kabilang panig, ang reaksyon ay mas matindi. Si Doña Elvira ay napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit na tila kayang pumatay. Si Katrina naman ay napasinghap ng malakas at mabilis na itinago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang pamaypay na para bang sa pagtatago ay hindi siya makikita ng katotohanan. Umupo si Dr. Ramirez sa witness stand. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Dr. Ramirez, nagsimula ang abogado ni Elena. Maaari mo bang kumpirmahin sa hukumang ito na ikaw ang doktor na sumuri kay Miss Elena Reyes mahigit 1 taon na ang nakalipas? Oo po. Halos pabulong na sagot ng doktor. Ang boses ay garalgal. At ano ang naging resulta ng iyong pagsusuri? Nag-atubili ang doktor. Tumingin ito sa direksyon ni Doña Elvira na para bang humihingi ng tulong. Ngunit ang tanging nakita nito ay isang matalim na tingin na nagbabanta. Pagkatapos ay tumingin ito kay Julian na nakatitig sa kanya ng may diin. At sa huli, ang mga mata nito ay napunta kay Elena at nakita nito ang sakit at ang tahimik na paghiling ng hustisya. Huminga ng malalim ang doktor. Ang resulta ng pagsusuri ay normal. Walang anumang problema si Miss Reyes. She was perfectly capable of bearing a child. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang hukom ay pumukpok ng kanyang martilyo. Silence in the court! Si Elena ay napahawak sa kanyang dibdib. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, narinig niya ang katotohanang matagal na niyang alam. Hindi mula sa kanyang sariling bibig, kundi mula mismo sa taong nagsinungaling. Kung ganun, Dr. Ramirez, nagpatuloy ang abogado. Bakit ang nakasaad sa medical report na isinumite ninyo sa pamilya De Villa ay primary infertility? Doon na tuluyang bumigay si Dr. Ramirez. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Dahil inutusan ako, sabi niya sa basag na boses, binayaran ako.
Sino ang nag-utos sa'yo? Sino ang nagbayad sa'yo? Itinaas ng doktor ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro si Doña Elvira de Villa. Siya po, si Doña Elvira. Sinabi niya sa akin na kailangan nilang maghiwalay. Kailangan niya ng dahilan. Binigyan niya ako ng malaking halaga para pekein ang resulta. Objection, Your Honor. Sigaw ng abogado ni Doña Elvira. This is slander! At sino ang nagpakilala sa iyo kay Doña Elvira? Tanong pa ng abogado ni Alena. Hindi pinansin ang sigaw. Tumingin ang doktor sa direksyon ni Katrina. Ang pamangkin ko po. Si Katrina Sandoval. Siya ang nagsabi sa akin na may kliyente siyang nangangailangan ng aking serbisyo. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang buong sabuatan, ang buong kasinungalingan ay nakalantad na ngayon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng hustisya. Si Doña Elvira ay napasandal sa kanyang upuan. Ang mukha ay hindi maipinta. Si Katrina naman ay napahagulgol na ng malakas. Tapos na ang laro. Mayroon pa po ba kayong nais sabihin, Miss Reyes? Tanong ng hukom. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Nakatingin kay Alena. Dahan-dahang tumayo si Alena. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Lahat ng mga mata ay nasa kanya. Hindi na siya tumingin kay Doña Elvira o kay Katrina. Ang tiningnan niya ay ang hukom. Your Honor, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw, umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi po ako humihingi ng awa. Hindi po ako humihingi ng pera. Hindi rin po ako humihingi ng paghihiganti. Huminga siya ng malalim. Ang mga luha ng ginhawa ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang tanging hinihiling ko po ay kapayapaan. Ang kapayapaan na maibigay sa anak ko. Ang isang simpleng buhay. Isang buhay kung saan hindi siya huhusgahan dahil sa pangalan o sa pera, kundi mamahalin dahil sa kung sino siya. Ang pagiging ina, Your Honor, ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan. Nasusukat po ito sa lalim ng pagmamahal. At ang pagmamahal ko po para sa anak ko ay walang hangganan at hindi mabibili ng anumang halaga. Pagkatapos ng kanyang mga salita, walang nagsalita. Maging ang batikang abogado ni Doña Elvira ay walang masabi. Ang pagpukpok ng martilyo ng hukom ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid. This court finds no merit in the petition for custody filed by Mrs. Elvira de Villa, malakas na pahayag ng hukom. The sole and absolute custody of the child, Angelo Reyes, is hereby granted to his mother, Miss Alena Reyes. Tumingin ang hukom kina Doña Elvira at Katrina. Furthermore, based on the testimony of Dr. Carlos Ramirez, this court orders a full criminal investigation into the falsification of medical documents and conspiracy committed by Mrs. Elvira de Villa and Miss Katrina Sandoval. Tagumpay, ginhawa, hustisya, niyakap ni Alena ang kanyang abogado. Umiyak siya ng umiyak, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng pasasalamat. Napatingin siya sa likuran kung nasaan si Julian. Nakatayo ito, nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at isang ngiting puno ng pag-asa. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mga reporter ay nagsimulang pumasok. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, ang tanging nakikita ni Alena ay si Julian. Pagkatapos ng lahat, sa gitna ng pagkawasak, mayroong isang maliit na sinag ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Julian sa kanya. Hindi inalintana ang mga taong nakapaligid. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tinitigan lang nila ang isa't isa. At sa wakas, sa isang boses na puno ng pagsisisi, sakit, at isang bagong simula ng pag-asa, nagsalita si Julian, Alena, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang mga salitang yon ni Julian ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Alena. Kahit ilang linggo na ang nakalipas mula sa araw ng paglilitis, ang pagpapatawad. Isang salitang napakadaling sabihin, ngunit napakahirap ibigay.
Paano mo patatawarin ang taong naging sanhi ng iyong pinakamalalim na sugat? Ang buhay ni Elena ay nagbago ng husto pagkatapos ng korte. Ang iskandalo ng mga Devilla ay naging laman ng bawat balita. Si Doña Elvira, kasama ang kanyang kayamanan at impluensya, ay nahaharap ngayon sa kahihiyan at mga kasong kriminal. Si Katrina naman, ayon sa mga balita, ay naglahong parang bula matapos sampahan ng kaso at simulan ang divorce proceedings ni Julian. Ang dating matayog na pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinili ni Elena ang manahimik. Pinili niya ang lumayo sa ingay. Inilipat sila ni Julian sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Mayroon itong maliit na hardin kung saan maaring maglaro si Angelo. Malayo ito sa karangyaan ng mansyon ng mga Devilla, ngunit para kay Elena, ito ay isang palasyo. Isang palasyong puno ng kapayapaan. Si Julian, ang lalaking minsang naging dahilan ng kanyang pagtangis, ay ngayoy nagsisikap na maging dahilan ng kanyang pagbangon. Hindi siya nito minadali. Hindi nito hiningi ang kanyang pagpapatawad sa isang iglap. Sa halip, ipinakita niya ito sa gawa. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, darating si Julian, hindi bilang isang dating asawa na gustong manumbalik, kundi bilang isang ama na gustong makabawi. Sa una, awkward ang lahat. Hindi alam ni Julian kung paano magtimpla ng gatas. Nahihirapan siyang magpalit ng diaper. Si Angelo naman, na hindi sanay sa kanya, ay palaging umiiyak. Isang hapon, naabutan ni Elena si Julian sa sala. Mukhang pagod at problemado, habang pilit na pinatatahan si Angelo na ayaw tumigil sa pag-iyak. Baka gutom na siya, sabi ni Julian, halos sumusuko na. Ngumiti si Elena sa unang pagkakataon sa harap ni Julian sa loob ng mahabang panahon. Isang tunay na ngiti. Hindi siya gutom. Inaantok na siya. Subukan mong kantahan. Kantahan? Gulat na tanong ni Julian. Tumango si Elena. Mayroon akong isang kanta na palagi kong kinakanta sa kanya. At doon, sa sala ng kanilang bagong tahanan, umupo si Elena. Hindi kalayuan kay Julian. Sinimulan niyang kantahin ang isang lumang kundiman. Ang boses niya ay malambing at puno ng pagmamahal. Nakinig si Julian at unti-unti, sinabayan niya ang pagkanta ni Elena sa isang boses na sintonado ngunit puno ng katapatan. At sa unang pagkakataon, sa saliw ng mga boses ng kanyang ina at ama, si Angelo ay nakatulog ng mahimbing sa mga bisig ni Julian. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang unti-unting paghilom. Isang gabi, pagkatapos nilang mapatulog si Angelo, nag-usap sila ng masinsinan. Nakaupo sila sa maliit na beranda, sa ilalim ng mga bituin. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi ni Julian, nakatingin sa kawalan. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Alam ko, mahinang sagot ni Elena. Ikinulong ako ng takot, Elena. Pagpapatuloy niya. Takot sa nanay ko. Takot na mabigo. Takot na hindi maging sapat. At dahil sa mga takot na yon, nawala ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Tumingin ito kay Elena. Ang plano ko noon ay maging perpektong anak. Ngayon, ang tanging gusto ko na lang ay maging isang mabuting ama. Huminga ng malalim si Elena. Lahat tayo nagkakamali, Julian. Ang pagkakaiba lang, ang iba ay natututo. Ang iba, hindi. Tiningnan niya ito at sa kanyang mga mata, nakita ni Julian ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang binhi ng pag-unawa. Ang bahay na ito, sabi ni Julian, nag-iiba ng usapan. Para sa inyo ito ni Angelo, ligtas kayo rito. Ako, dadalaw lang ako, kung papayagan mo. Ang alok na yon ang pinakanagustuhan ni Elena. Hindi nito ipinipilit ang sarili. Ibinibigay nito sa kanya ang espasyo
at ang kapangyarihan na magdesisyon. Tumango si Alena. Salamat, Julian. Ang mga araw ay naging linggo. Ang kanilang samahan ay unti-unting nabubuo muli. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 taong may iisang layunin. Ang kapakanan ni Angelo. Nakikita ni Alena ang pagbabago kay Julian. Hindi na ito ang lalaking sunod-sunuran. Ito ay isang lalaking may sariling paninindigan. Isang ama. Isang gabi, habang naghahanda na si Julian para umuwi, naglalaro sila kasama si Angelo sa sahig. Pinagtatawanan nila ang munting bata na sinusubukang gayahin ang mga tunog na ginagawa nila. Sige na, Angelo. Say mama, sabi ni Alena, nakangiti. Mama, ma, sagot ng bata, pumapalakpak. Hindi, papa dapat, biro ni Julian. Papa. Tumingin si Angelo mula kay Alena, papunta kay Julian. Ang munting bibig nito ay bumuka. Tila may iniipon na lakas. At pagkatapos, isang malinaw na salita ang lumabas. Papa. Natigilan sina Alena at Julian. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ay parehong nanlalaki sa gulat at tuwa. Dahan-dahang binuhat ni Julian si Angelo. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nakita ni Alena ang mga luhang kumikislap sa mga mata ni Julian. At sa pagkakataong yon, alam niya sa kanyang puso na ang pader sa pagitan nila ay nagsisimula ng gumuho. Ang pagpapatawad ay hindi na pala isang salita na kailangang bigkasin. Minsan, ito ay isang pakiramdam na dumarating na lang dahan-dahan sa tamang panahon. Isang taon ang lumipas mula nang muling magtagpo ang kanilang mga landas. Ngayon, ang hardin ng maliit na bahay ay napupuno ng mga lobo at masasayang palamuti. Isang maliit na mesa ang nakahanda sa gitna. May isang cake na may numerong 2 na kandila. Ito ang ikalawang kaarawan ni Angelo, ngunit ito ang unang kaarawan na ipinagdiriwang niya na kasama ang kanyang ama at ina. Pinagmamasdan ni Alena si Julian habang masaya itong nakikipaghabulan kay Angelo sa damuhan. Ang tawa ng kanilang anak ay musika sa kanyang pandinig. Ang nangiti sa mga labi ni Julian ay isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Isang ngiting totoo, walang bigat, at puno ng purong kaligayahan. Kasama nila si Mang Cardo at ilang malalapit na kaibigan. Isang simpleng selebrasyon, ngunit puno ng pagmamahal. Bigla, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Bumaba mula rito ang isang babaeng may edad na, payat, at ang dating kumpiyansa sa tindig ay napalitan ng pag-aalinlangan. Nakasuot ito ng simpleng bestida, malayo sa mga mamahaling damit na dati nitong isinusuot. Si Doña Elvira, natigilan ng lahat. Maging si Julian ay napatigil sa paglalaro. Lumapit siya kay Alena. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Pagkatapos ng mga kaso, si Doña Elvira ay nawalan ng malaking bahagi ng kanyang yaman at higit sa lahat ng kanyang reputasyon. Nagbayad siya para sa kanyang mga kasalanan. At sa loob ng 1 taon, walang narinig si Julian mula rito. Hanggang kahapon, nang tumawag ito at nagmakaawang kung maaari lang niyang masilayan ang kanyang apo. Kahit sa kaarawan man lang nito, si Julian ay nag-alinlangan. Ngunit sinabi niyang si Alena ang magdedesisyon at si Alena, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, ay pumayag. Lumapit si Julian sa gate. Hindi niya ito binuksan agad. Ma'am, anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may distansya pa rin. Gusto ko lang makita ang apo ko, Julian. Sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay mahina at nanginginig. Isang bagay na hindi kailanman naririnig ni Julian mula rito. Please, anak, kahit sandali lang. Tumingin si Julian kay Alena. Dahan-dahang tumango si Alena. Isang hudyat. Binuksan ni Julian ang gate.
Dahan-dahang pumasok si Doña Elvira sa hardin. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta kay Angelo, na ngayon ay nagtatago sa likod ng mga binti ni Elena. Tila nahihiya sa bagong dating. Lumuhod si Doña Elvira unti-unti na para bang ang bawat galaw ay may kasamang sakit. Inilabas niya mula sa kanyang maliit na bag ang isang kahon. "Happy birthday, Apo," sabi niya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Ito, regalo mula kay Lola." Ang laman ng kahon ay isang maliit na silver na kwintas na may pendant na anghel. Tiningnan ni Angelo si Elena na para bang nagtatanong. Ngumiti si Elena sa anak at marahang sinabi, "Sige na anak, kunin mo na." Nag-aalangang lumapit si Angelo. Kinuha niya ang kahon at sa sandaling nagdampi ang kanilang mga kamay, si Doña Elvira ay napahagulgol. Hindi isang iyak ng pagkukunwari, kundi isang iyak ng tunay at malalim na pagsisisi. "Patawarin mo si Lola, Apo. Patawarin niyo ako," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi, nakatingin kina Elena at Julian. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikang iyon, mayroong pag-unawa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, ngunit ito ay nangangahulugan ng pagtanggap na tapos na ang nakaraan at oras na para magpatuloy. Hindi nagtagal si Doña Elvira. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam na rin ito at umalis. Iniwan ang isang pamilyang nagsisimula ng muling mabuo. Kinagabihan, pagkatapos ng selebrasyon at ng mahimbing nang natutulog si Angelo, naupo sina Julian at Elena sa beranda. Pinagmamasdan ang tahimik na gabi. "Salamat, Elena," sabi ni Julian, "sa pagpapahintulot mong makita siya ni Mami. Parte pa rin siya ng buhay ni Angelo, Julian, at parte pa rin siya ng buhay mo." Sagot ni Elena. "Natutunan kong hindi lahat ng sugat ay kailangang manatiling sariwa. Ang iba, kailangan lang hayaang maghilom." Katahimikan. Isang komportableng katahimikan. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Elena. "Mainit ito, pamilyar. 1 taon na, Elena. 1 taon na akong bumabangon araw-araw na umaasang mapatunayan ko sa iyo na nagbago na ako, na karapat-dapat na ako." Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga salita. "Hindi ko hinihiling na balikan natin ang nakaraan. Gusto kong mag-alok ng isang bagong simula. Hindi para sa kung ano tayo noon, kundi para sa kung ano tayo pwedeng maging ngayon. Para kay Angelo at para sa atin." Isang luha ang gumulong sa pisngi ni Elena. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pag-aalinlangan na matagal nang nanahan sa kanyang puso ay tuluyan ng naglaho. "Sinira tayo ng kasinungalingan," sabi niya, "pero tinuruan naman tayo ng katotohanan na mas maging matatag." Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong